Grabe ang thriller ng Hello Love Again ni Kathryn Bernardo at Alden Richard. Imagine, sa loob lang ng 14 na oras, umabot na agad sa halos 12 million ang views nito. At syempre, parami pa ng parami ang mga nanunood. Nasabi nga, kahit masyadong mapanakit ang thriller dahil punong-puno ng drama, iyakan at pamamaalam sa pagitan ng mga karakter nina Ethan at Joy, lalong sumidhi ang pagnanasa ng mga fans na panuorin ang pelikula sa November 13. Well, makikita rin ang video na nakatutok kina Kathryn at Alden habang pinapanood ang thriller ng movie nila, at yes, kahit sila ay naluha, nasaktan at nauwi nga sa yakapan nilang dalawa sa stage ang ganap. Samantala, dahil sa second leg ng Hello Love Again na promo ng Kathryn sa Besta Multigig kamakailan, kung ano-ano na ang itinawag, ibinansag, reaksyon ng mga netizens sa sobrang kilig at ilusyon ng mga ito sa kanilang mga idol na sina Kathryn Bernardo at Alden Richard. Sa post ni Alden sa kanyang Instagram na nakaangla kay Kathryn na kuha sa nasabing event at naka-hand sign para sa kanilang movie, tinawag ng Mrs. Polterson ang actress na siyang totoong surname ng kapuso actor. Ang ilan naman ay umaasang magkakatuluyan ang Kathryn sa tunay na buhay. Lahat halos ng mga comment at reaksyon ng fans ay tumutukoy sa pagmamahal nila sa dalawa. Samantala, sigurado na ang pamamayagpag sa rating ng Family Feud Philippines dahil sa presensya ng Kathryn o ni Kathryn Bernardo at Alden Richard. Kanya-kanya kasing kuha ng video at larawan ang mga tao sa studio kung saan ginawa ang taping at agad na ibinida ito sa kanilang mga social media account. May isa pang eksenang nag-uusap si Kat at Alden habang naghihintay para sa taping na nabigyan naman ng kilig ng mga solid ng kanilang team up. May kinalaman ang promo ng lalabas nilang movie sa November, ang Hello Love Again, kaya tumungtong si Kathryn sa bakuran ng kapuso. Bahagi ng usapan ng Star Cinema Incorporated at GMA Films na kabilang ang ilang programa ng kapuso ang pupuntahan ng Kathryn para i-promote ang kanilang pelikula. Nakuna naman ang GMA team ang pagdating ni Kathryn sa main building ng istasyon at kung paano ito pinagkakaguluhan ng salubungin ng mga tao doon. Nag-trending bago pa yung Soledad na first small tour. Nakita na sila nung dalawa. Nakita na GMA. sila dun sa GMA. Alam mo, naloka talaga ako. Parang sabi ko gano'n, katulad nga ng sinasabi ko sa show ko sa Abante Liling. Sinabi ko gano'n, nung pumasok si Kathryn doon sa building na yun, parang familiar sa akin yung pintuan na napakalaki na yan. Parang familiar, hindi ko na tunugan na GMA pala. Talaga ba? O kasi tagal-tagal ko na hindi pupunta ng GMA. Sa Timog side yun. Sa Timog side. And then eto na nga, di ba? Kung ano yung mga ganap doon sa loob ng taping ng di ba? Sa loob ng taping ng Family Feud, nakabalandra lahat yon sa social media. Oo nga. Ay, wait, nakita natin. Yung pagpasok ni Kathryn sa Timog side, yung main building yon, yung bago. So pagpunta niya doon, siguro may mga dinaanan siya. Siyempre nag-courtesy. Nag-courtesy ba siya? Hindi ko na nakita, pero dumaan siya doon. So pero ang studio ng Family Feud, doon sa kabilang side, sa annex, yung tatawid ka talaga. Meron kasi 'di ba, meron siyang parang connecting. Parang connecting na bridge doon. Yes, baka doon siya dumaan. Siyempre, kailan ba sila nag-taping? Thursday ba Friday? Nako. Ay, hindi, parang Wednesday yata. Parang mga ganon. Parang Thursday. sabi nga, tinur pa ni Alden muna si Kathryn sa GMA. Although hindi naman first time ni ni Kathryn. Hindi ba first time? Nakapunta na siya doon noon, syempre. Doon sa Hello, Love, Goodbye. Goodbye, totoo. Pero iba syempre ngayon dahil... Ayan, yung mga ganyan, diba? Ay, mga ganon. Diba, saya-saya lang? Correct. Parang tinulak yata ni Alden si Kathryn. Natulak. Gusto ko yung ganyan, may pa-holding. Hindi, na yan eh. Nasa taping na sila. Taping na yan mismo. Taping na yan. Pero yung mga... Ay, mamaya pa iba yan. Pero yung mga unguarded moments sila nung during break, diba? May kita mo na nagchichikahan sila. Na iba yung kwentuhan, iba yung Tsaka iba ganun pala sila talaga mag-uusap. Eto nang halos,
malapit pala mga ano nila sa isa't isa. Kaya nagkakaamuyan sila kung ano yung kinain. Oo. Ay, at that time, I'm sure. Si Alden kumain ng bangus. Oo. Tapos si Papos yung binigay kong bagong picture, yung halos magkadikit ang kanilang mga labi. O kita pagkakatingin ni Alden, Ayan yung mga ganyan, no. Diba? Kasi yata merong parang merong nagbibigay ng instruction. Oo, tapos parang bulong-bulong si may binubulong. May sinasabi si Alden, tapos biglang may bubulong din si Catherine. Pagka ganyan niya, halos magkadikitan. So malakas talaga ang kiliti at kilig. Yan yung mga ganyan, siyempre nakaakbay si Alden. Oo nga. Parang, wag mo dapat sa akin ka lang, hindi ka pwede sa iba, huwag kang titingin sa iba. Ano ba yan? Ay, may ganon. Matinuturuan ni Alden si Catherine. Ito yung mga isasagot mo mamaya, Nakakuha na ako ng link. Nakakuha ka ng link. Kinaibigan ko yung staff nito. Yung writer. Dahil pag hindi lang ginawa yun, baka hindi. Kailangan ikaw manalo. Kailangan tayo manalo. Nakakaya kung hindi tayo mananalo. Pero grabe, trending agad yun pa lang. Alam mo, alam ko marami kasi ang na-tape na nauna pa na naman. Family Feud. Pero for sure, ito yung uunahin. Kasi inaabangan na to At nako, siguradong sasabog ang ratings nitong Family Feud. Ano bang katapat niya? Yung kay Willie ba? Nako, kawawa naman. Pero, hindi, magkaprangkahan na tayo. Nakakaawa. Totoo naman, kahit naman kayo kawawa, what more, di ba? Nakakaawa kasi, cut din yan Catherine pumunta ulit sa... at maglalaro ng gano'n. Tumutong ulit sa GMA7 at maglalaro. Diba, abangan yan. Ibang kilig na naman ang ibibigay nitong dalawang to. Siyempre, hindi yung ganyan lang, yung gagano na lang. Siyempre, magkakatuksuhan yung mga yan. Kasi di ba nakapaglaro ka na ba ng Family Feud? Hindi pa. Ako kasi nakapaglaro ng Family Feud. Ang kalaban namin sila, mga Dots Entertainment. So, nakatapat ko si Monching. Ngayon, bibigyan muna kayo si Ramon Christopher, bibigyan muna kayo ng instruction na para mag-aasaran kayo sa simula. Meron kayong ganung drama. So, halimbawa ako, parang gusto kong i-booking si Monching nun sa Dots Entertainment. Mga ganyan. So, ang ina-expect ko, kung anong gagawin ni Catherine at ni Alden pag silang dalawa na yung magkakampi. Hindi ka magkakabuko. Definitely hindi sila magkakampi niyan. Pareha silang leader So, pag pinagtapat silang dalawa, ano kayang sasabihin ni Alden kay Catherine? Ano yung sasabihin ni Catherine kay Alden? Yung mga ganong tipo. Siguro yung mga usap-usapan, yung mga naging kwentuhan nila, yung mga tipo, baka sabihin ni Catherine, crush mo ba talaga ako? Mga ganon. Or, pag di mo ako pinanalo. Kaya, mga ganon. Noong nag-shooting tayo, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Yung mga ganyan. May ganon kasi sa Family Feud, may mga paandar muna kayo. Tapos ongoing election, yung habang yung laban nyo, pwede pa rin mag-asaran. Yan. Correct. So abangan natin yan kasi for sure talagang nakakaaliw itong episode na to at walang iba talagang papanoorin ang masa, ang lahat-lahat. Ang madlang people, syempre yung Catherine at saka yung Alden. At pero so far, wala pang schedule, no? Wala pa. Pwede kong itanong dun sa kay Chinky na production staff ng Family Feud. Kung kailan siguro bago itong October, siguro malamang syempre, mga third week ng October. I'm sure may mga masasagasaan na ibang naka-schedule na. Oo nga. Kasi parang doon doon na ibigay na yung schedule ng dalawa doon sa Family Feud. For sure, meron na silang naunang na-taping dyan na episode. Kaya masasagasaan ngayong iba at masasagasaan din kung ano man yung katapat na programa nitong Family Feud kung saan ang guest ay ang Catherine. At isa na nga rito yung programa ni Will. Hindi bale, isang araw lang naman yan, hindi ba? So, alin matatamaan? Yung programa ni Willie matatamaan. Lagi naman siya lang natatamaan, Diyos ko. Ibig sabihin, mas lalo na ngayon. Eto, nakalimutan kong i-announce to nung kailan lang. Hindi na lang ang mga UP Town ang magkakaroon ng midnight screening or nadagdagan pa. SM Cinema. Di ba nag-announce na rin ang SM Cinema ng kanilang November 13, 12:01 a.m. My God, bukas ang SM? Hindi po, para lang doon siguro. Ayan no. At ang lahat ng cinema, SM Cinema participating branches. SM Ora, Bacoor, Baguio, Baliwag, Bataan, City Odawan, Cebu, City Clark, Dasma, City Davao, East Ortigas,
Fairview, Grand Central, Iloilo, Lanang, Mall of Asia, Manila, SM City Manila, Marikina, Marilao, Mega Mall, North EDSA, San Lazaro, San Mateo, Seaside City, South Mall, Santa Mesa, Santa Rosa, Santo Tomas, Tanza, Tarlac, Taytay, Urdaneta, Central, More than 100. Valenzuela. We're having a midnight screening of Hello Love again on November 13 at 12:01 a.m. Ano ba kung bakit? Bakit? Kasi para maiwasan yung pagdagsa ng maraming tao Sa 10 mga a.m. Oo, sa mga cinemas. Kasi Pero grabe ang desisyon nila, ha? Kasi ganito yan. Katod naka-experience kasi ako nung nakaraang Metro Manila Film Festival, ha. Grabe, alam mo, hindi ko naabutan yung screening na gusto ko yung screening time. Kasi ang haba ng pila. Correct. Talaga. Napakahaba ng pila. So, siguro ginawa nila yan para at least ma-accommodate lahat. Kung meron mang gusto manood mauna ng manood, diba? Doon kayo doon sa may midnight. Tapos kung sino man gusto ng araw, di doon kayo. Pero nakakaloka. Oo. Yung parang major event talaga siya. Ginawang major event. Ang bonggang-bongga. No? Parang the more na ginagawang ganyan, the more na mas marami ang na-excite na manood talaga. Dapat ganito yan. Pupunta ka na ng mall ng mga 11 pa lang. Siyempre, naka-dinner ka na. Kasi by 12:01, pagpatak na start na ng panonood nyo. Okay. Lalabas ka dyan more or less mga 2 a.m. For sure naman bukas yung mga snack corner dyan. Pero feeling ko lang, ano kaya yun? 12:01 midnight screening, dire-diretso kaya yan? O good for one screening lang yun? Siguro good for one tapos screening 10 a.m. na ulit, di ba? Pero hindi natin alam. Huwag tayo magbigay ng false information, pero basta meron silang midnight screening. Pero yung talagang ako bibilib talaga ako sa Katden fans. Pag yan talaga lahat ng sinena yung punong-puno on that day, on that hour. Pwede na nga nating sabihin Queen of Philippine Cinema etong dalawang to sa generation ngayon. Oo, kasi ang dami nilang binabago ng Katden. Ang dami nilang binagong nakasanayan na dati. Can you imagine? Correct. Yung 12:01 na screening, ngayon ko lang halos naririnig yan. Sa dinami-dami ng mga pelikula nun, kahit naman sa Metro Manila Film Festival, hindi naman ginagawa yun. At natatangi kasi sila na pina-excite nila, binuhay nila ulit yung fan mentality ng mga Pilipino. Correct. At kahit yung mga matatanda, at lalo na yung mga nasa abroad, hindi ba? Katulad nga, i-segue na natin, yung iba mga OFW na hindi makakapanood ng pelikula nila at maghihintay pa, parang gusto nang bumalik dito para lang mapanood. Sabi na, ang sarap bumalik ng Pilipinas para manood ng Katden